Masakit ma-reject, 'di ba? Yung feeling na ibinigay mo na ang lahat pero hindi pa rin sapat. Gusto mo bang malaman kung ano ang sikreto ng mga matatag na tao? Marunong silang yumakap sa rejection. Ang pagharap sa rejection ay hindi madali, pero maaari itong maging daan para mas makilala mo ang iyong sarili. Narito ang ilang hakbang na makakatulong upang mapanatili ang iyong halaga at makapag-move on ng mas maayos. Welcome kaibigan! Ngayon ang pag-uusapan natin ang tungkol sa the art of moving on pagkatapos ma-reject. Pero bago tayo magsimula, pa-subscribe naman dyan at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating tips at kaalaman. Let's go, simulan na natin. Una, damhin ang emosyon, huwag i-deny. Normal lang na masaktan, malungkot o manghinayang. Huwag piliting maging okay agad. Bigyan ng oras ang sarili. Hayaan ang sarili na malungkot sa loob ng ilang araw. Isulat ang nararamdaman. Ang paglalabas ng saloobin sa isang journal ay nakakatulong upang gumaan ang pakiramdam. Pangalawa, huwag ituring na personal na pagkabigo. Madalas, ang rejection ay hindi basehan ng iyong pagkatao o ng iyong kabuuang halaga. May iba't ibang dahilan. Maaaring hindi lang kayo tugma sa pananaw, timing o pangangailangan sa panahong iyon. Hindi ka kulang. Ang no mula sa isang tao o sitwasyon ay hindi nangangahulugang wala kang halaga. Ibig sabihin lang nito na hindi siya ang tamang tao para sa iyo. Pangatlo, panatilihin ang dignidad. Ang iyong reaksyon pagkatapos ng rejection ay sumasalamin sa iyong maturity. Maging magalang kung ito man ay sa panliligaw o sa trabaho. Sapat na ang simpleng pasasalamat sa kanilang katapatan. Iwasan ang paghabol. Huwag ipilit ang sarili sa taong ayaw sa atin dahil lalo ka lang masasaktan at mawawalan ng tiwala sa sarili. Pang-apat, pagtuunan ng pansin ang sarili. Ituon ang atensyon sa mga bagay na magbibigay saya at lakas. Balik hobby. Gawin muli ang mga bagay na kinalimutan mo ng dahil sa pag-focus sa ibang tao. Physical activity. Ang pag-ehersisyo ay nakakatulong sa pag-release ng endorphins o happy hormones na pampagaan ng loob. Panglima, gamitin itong aral para sa redirection. Sabi nga ng marami, rejection is redirection. Self-reflection. Tanungin ang sarili, ano ang natutunan ko rito? O ano ang pwede kong i-improve sa susunod? Magbukas ng bagong pinto. Gamitin ang lakas na nakuha mo rito para sumubok muli sa ibang pagkakataon o sa ibang direksyon. Pang-anim, putulin ang koneksyon. Minsan, kailangan ng distansya para hindi mas lalong lumala ang sugat. Social media detox, hindi masamang i-unfollow, i-mute, o i-restrict muna sila para hindi ka laging nakakakita ng updates na magpapaalala ng sakit. Iwasan ang stalking. Ang pag-check sa kanilang profile ay magpapaalala lang ng sakit na matagal mo nang pilit kinalimutan. Pang-pito, iwasan ang mga what-ifs. Huwag mong hayaang lunurin ka ng mga sana. Ang sobrang pag-iisip sa mga bagay na hindi naman nangyari ay lalo lang magpapabigat sa iyong kalooban. Tanggapin ang katotohanan.
Ang nakaraan ay nakaraan na kailanman ay hindi na maibabalik. Ang paulit-ulit na paglingon sa mga bakas nito ay hindi na magbabago sa agos ng iyong kwento. Sa halip na magbilang ng mga paano kung piliin mong ituon ang iyong lakas sa paghilom at pagbangon. Dahil hindi mo matatanaw ang ganda ng bukas kung ang iyong mga mata ay nakapikit pa rin sa kahapon. Pangwalo, piliin ang mga taong totoong nagpapahalaga sa iyo. Sa gitna ng kalungkutan, huwag mong hayaang maging bilanggo ka ng iyong nakaraan. Buksan mo ang iyong puso sa mga taong malapit sa iyo dahil sila ang tunay na nakakakita ng iyong halaga. Ang pagkakaroon ng support system ay hindi tanda ng kahinaan, kundi paalala na hindi mo kailangan pasanin ang lahat ng mag-isa. Sila ang magsisilbing liwanag sa mga panahong pakiramdam mo ay nasa dilim ka. Pangsyam, balikan ang iyong mga wins. Madalas nating nakakalimutan ang ating mga tagumpay kapag nare-reject tayo. Gratitude Success List. Isulat ang lahat ng bagay na nagawa mong tama sa buhay, mga tagumpay mo, mga katangiang ipinagmamalaki mo, at mga taong natulungan mo. Pangsampo, huwag pumasok sa bagong relasyon para lang takasan ang lungkot na iyong nararamdaman. Ang rebound ay pansamantalang lunas, pero madalas ay nag-iiwan ng mas malalim na sugat. Mas mabuting harapin mo ang lungkot ng mag-isa kaysa ipasa ang bigat nito sa taong ang tanging hangad ay mahalin ka. Huwag mandamay ng iba para lang takasan ang sakit at lungkot na iyong dinaramdam. 11. I-improve ang iyong skills o itsura. Gawin mong gasolina ang rejection para maging best version ng sarili mo. Imbes na magmukmok dahil sa rejection, gamitin mo ito bilang motivation para maging best version ng sarili mo. Mag-focus sa self-investment, bagong skills, fitness, o fresh look. Pero siguraduhin mong ang dahilan ay para sa sarili mong peace of mind at confidence. Ang pag-improve sa sarili ang pinakamabisang paraan para sabihing, tapos na ako sa kahapon, handa na ako sa bukas. Paalala kaibigan, ang iyong halaga ay parang ginto kahit malubog sa putikan, nananatili pa rin itong ginto. Hindi ito magbabago batay sa paningin ng ibang tao. Kung nagustuhan mo ang videong ito, huwag kalimutan i-like, i-share, at i-click ang notification bell para tuloy-tuloy ang samahan. Hanggang sa muli, ingat kayo lagi.